Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta naman sa mga naalimpungatan dyan? Akala pa gabi na. Ang dilim kasi. Nakakalurky. Yung anak ko ayaw bumangon na. Dad! Feeling niya walang pasok? Oo, o feeling niya gabi? paggabi. Ang weird na nga ng panahon eh. Oo. Hindi mo masabi kung iinit o aaraw. Hindi mo masabi kung magsha-shades ka ba. Kasi minsan, lumabas ka ng bahay na naka-shades, diba? Pagdating mo, bago ka makarating ng opisina, lakasan ng ulan, para kang tanga nun. Totoo ka dyan. Dito kasi sa Metro Manila, mga kaibigan, sobrang madilim po ang kapal ng ulap. Ewan ko lang sa parte ng kung Laguna, saan probinsya man kayo. naroroon. Sa Laguna area, medyo makulimlim din ang panahon, di ba? Okay lang yan, match naman po yan sa singit po ninyo. Namumuong sama ng panahon. Nakikiramay ang panahon sa singit mo, gano'n. Match lang ganyan. Namumuong sama ng panahon, namumuong sama ng amoy, ganyan. So gusto mong ipaintindi ng panahon, huwag kang mag-alala, sabi sa singit mo. Diba? Hindi ka nag-iisa. Yes, sama-sama tayo, ganyan. Good morning po sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay sa iba't ibang parte ng Pilipinas, iba't ibang parte ng mundo, at lahat ng mga kabisya natin na papunta at papasok sa kanilang mga work today. At dun sa mga wala ring work, ayan, nasa bahay. Akala mo lang walang work sa bahay, pero napakaraming kailangan gawin dyan, di ba? Totoo Sa yun. totoo, di ba? Akala nyo lang wala akong trabaho sa bahay lang ako. Nako, subukan mo kaya, Missy, subukan mo kaya, nanay, na mawala ka dyan. Totoo. Ewan ko na lang kung mag-function pa yung bahay na yan. Ewan Ay, ko naku, na talaga lang. parang delubyo ang bahay pagka Totoo. gano'n. Di ba parang tinamaan ng napakatinding bagyo. Kapag wala ang nanay o kung sino man talagang household manager na tinatawag. Correct ang kalat kaya. Sa true. Di ba yung 5 tao na nakatira dyan, tingnan mo yung tsinelas yan pag wala nag-aayos. Ay, naku. Di ba? Ang pangit tingnan ng sahig nyo pag nakakalat ng mga tsinelas pa lang yun. Totoo yan. Iba pa yung mga nakakalat na calzoncillo. Wow, ang luma. Ang luma ng calzoncillo. What's calzoncillo? Ay, yung the salong Salumpwet? Yes. Hindi salumpwet, upuan eh. Di ba yung calzoncillo yung undergarments? Calzoncillo. Hindi ko sure, mga kabisyo. Wag niyo po akong asahan sa mga impormasyon. So, iba pa yung tsinelas na nakakalat, diba? Iba pa yung mga undergarments na nakakalat, mga pinaghubadan ng mga damit, Iba pa yung paglalaban ng mga damit, diba? So, isipin mo mawala isang araw yung na yan, yung kung sino man ang gumagawa niyan sa loob ng bahay po ninyo, mararamdaman po ninyo yung kanyang absence, diba? Mararamdaman po ninyo yung kanyang presensya pati at yung kanyang importansya. Agree. Kaya, good morning and shoutout din dun sa lahat na maraming ginagawa sa loob ng bahay. Hindi po totoo na wala po kayong trabaho dyan. Sa totoo lang, ang trabaho sa loob ng bahay hindi po natatapos. Sa anong gawaing bahay ka very particular, partner? Ay, wala. Wala. Kasi una, hindi naman ako magaling magluto. So, hindi ako maarte sa pagkain. Kasi feeling ko yung mga magaling magluto, judger sila pagdating sa mga kinakain eh. Feeling ko lang. Kasi syempre, meron silang ways para magluto or alam nila yung mga style, ganyan. Ako, hindi po. Ano nakahain, kainin ko yan. Kahit nga panis eh. Pagka sinabi nila sa akin, uy, panis yan, sa kanila ako nagugulat. Ba't kinain mo? Hindi mo ba alam na panis yan? Totoo ba? Hindi ko alam Hindi ko Nakain ko na. Okay lang yan. Di ba? Pampatiba na sikmura lang yan. O hindi, charot. Pag panis, wag na pong kainin. Oo. Hindi, meaning kahit hindi naman ikaw yung gumagawa, pero very particular ka. Halimbawa, yung mga nakakalat at tsinelas. Ayaw mo na may nakakalat at tsinelas. Ayaw ko lang na maraming nakakalat. Pero kung yung may mga kalat, medyo sanay na yung mata ko eh. Oo nga, sanay na ako. May mga bata sa bahay. Hindi yun yung parang ikaiinit ng ulo ko pag nakikita ko ang daming kalat. Kasi sanay yung mata ko sa kalat. Kasi ganun pag may bata sa bahay. Kumbaga, it's understandable na kalilinis mo lang, itatapon niya lahat ng toys. 'Di ba? Yung ka-organize mo lang ng mga laruan dun sa lagayan. Tapos itutumba nila lahat. Alam mo yun?
sa tuwing Walang pakisama. Oo, diba? Kasi tuwing gagawin nila yan, mag-iinit yung ulo ko, di namatay ako na maaga. O kaya nabulok ako na maaga. Ang mantra ko, kahit ganito ng edad natin, hindi tayo pwede mabulok. Diba? So, ganon. Totoo. Minsan yung mga anak natin ganun, hindi talaga sila marunong makisama eh. Oo. Diba, alam mo, naglilinis ka, saka sila magkakalat. Correct. Saka sila gaganahan na Tama. magtapon ng mga gamit na mahirap True. pulutin. Totoo yan. Alam mo, isang tapon ng basket ng toys nila, walang pakundangan yun, ikakalat talaga nila. Correct. Kung kailan alam nilang naglilinis ka. Kasi mas masarap naman kalatan kapag ka madumi, kapag ka malinis. Diba? Ay, ang linis ha, teka. Hindi din sanay ang mga mata ng mga bata na malinis. Ganun sila. Oo. Siguro kung meron mang particular, ayoko masyado yung nakakaramdam na maraming buhangin sa paa. Oo, yun na lang totoo. siguro. Pero yung mga kalat-kalat, normal sa akin yan kasi una, mahilig ako sa gamit. Pangalawa, may bata sa bahay. So, normal at typical lang sa akin yung kalat. Tsaka, nakakahiya naman, di ba? Sa sarili ko, makalat din. Kung aarte ako doon sa mga kalat sa bahay, makalat din naman ako sa mga gamit-gamit. Wag lang syempre sobra na parang may anaconda na dyan, di ba? Na pwede ng tirhan ng maging jungle, tira ng mga hayop. Hindi naman tama din yun. Totoo. Isa nating tambalanisa, sabi niya, nagtatanong siya, Dear Nicole Yala and Chris Chuper, tanong ko po, speaking of mga nasa loob ng bahay, tambalanisa niyo po ako since 2010, paano niyo po ba pagkakasyahin ang grocery, paano niyo po pagkakasyahin ang 1,000 na grocery? Kasi yung 1,000 ko ngayon, sobrang hindi na talaga halos ano ba yung sabi niya? Hindi na talaga halos makapagkasya sa lahat ng mga needs namin sa bahay. Ang taas na ng mga bilihin, sweldo hindi tumataas. Hay nako, papaano ba ang pagbabudget? Thank you, Tambalan. God bless. Ayun. Okay. Ito na. 1,000 paano pagkakasyahin? Oo. Saan makakarating ang 1,000 mo? Actually, ang 1,000 na yan, marami naman yang mararating eh. As long as alam mo na kung ano yung mga produktong bibilhin mo. Tapos alam mo na rin yung mas murang version niya. So for example, meron kang regular na binibili na ganitong klaseng sabon, ang presyo niya ay ganito. Hindi na kaya ng budget mo. Di bibili ka ng mas yung hindi masyado mabula, ganun. Yung may ng quality. Yung may ng quality na lang, ganyan. Hindi, basta ang importante. Kasi mga produkto, it comes with the price eh. Oo, may ganun kasi talaga. Na pag mas mahal, meron tayo, which is actually, most of the time is true. Oo. Na pag mas mahal ang presyo ng produkto, mas quality. May quality. May ganun din naman diba? kasi, di ba, parang katulad ng may mga damit na sobrang mahal versus sa sobrang mura. Wag na yung mga branded. Oo. Yung mga yung basta mas mahal versus na yung sa mura. Oo. Makikita mo doon na yung pagkakatahi po, yung running stitch o kaya cross stitch o back stitch o yung tahi, pantay, 'di ba? Alam mo pantay siya. Yung hindi yung sa isang pigtas matatanggalat. Yung mga murang klase, talagang sobrang nipis. Diba? Naka-stitch naman pero kulubot-kulubot. Correct, totoo. Diba? Hindi ganun. Walang quality control. Kasi siyempre, kapag mas mataas ang presyo, dumaan yan sa mas maraming tao eh. Mas marami. Yes. Dahil dadaan sa mas maraming tao, o di naman kaya may endorser na yan, mas tumataas ang value niya. Pag may plehe na yan, mas tumataas ang value. Pero kung sabi nga natin, di ba? Kulang yung hindi, tumataas yung bilihin, ang sweldo hindi naman tumataas, di ba? Di yun nga. Kailangan mo talagang mag-adjust. So kung dati ganito yung ginagamit mo na brand, medyo maghahanap ka ng bumubula din naman, pero parehas din naman yung posibleng parehas na ibigay. Totoo, marami din naman mga ganon. Basta maging madiskarte ka lang. Diba? Kaya, ako partner yung shampoo. Diba? Minsan, akala mo, bili ka lang nung shampoo, hindi ka bumibili ng refill. Oo. Diba? Ang akala mo, parang ang saya lang bago na naman yung lagayan ng shampoo. Pero syempre, kaakibat nung mismong shampoo, ay yung presyo ng pump nun. O kaya yung lagayan nun. So, bibili ka. Yung packaging nun. Diba? Akala mo, bili ka lang. Yung mga ganun ba? Lahat yan inaalam na po natin kapag kasakto na lang yung pera. kapag talagang medyo ikaws na, lahat na yan nakikita natin. Dati naman, hindi ba, eto partner, lagi na to sa bahay namin. Ano ba yan? Hindi kayo nagpapatay ng ilaw, nagtitipid tayo ng kuryente dati. Dahil nga marangya, di ba? Buksan ang lahat ng aircon. Mainit pa, pati ng electric fan, buksan na rin. Diba? Diba, mainit pa rin buksan lahat ng bintana. Yeah, diba? Mali. Bukas yung bintana, tapos bukas yung aircon. Ano siya marangya siya eh. Sa bagay, hindi mo isipin yung presyo. Gusto niya yung aircon na yung
nasa labas. Hindi nga inisip yung presyo ng kuryente na mas hirap yung kanilang aircon. Hindi. Diba? Importante. Oo. Diba? Malamigan tayo pare-pareho. Correct. Wala tayong pakialam kung magkano babayaran natin o masira yung aircon natin. Yan. Yung punong kahoy sa labas, naiinitan, aircon na, di ba? That is pre-pandemic. Oo. Di ba? Hindi pa ganun yung presyo ng gasolina. Totoo. Nakakalurky. Alam mo nga po, partner, di ba sabi ko nga sa'yo, ayoko mag-compute. Kasi pag nag-compute ako, masistress ako, mahagard ako. Isang araw, sabi sa asawa ko, alam mo ba na ang gas natin, ang presyo ng gas natin ay ganito na. What? Sabi ko, totoo ba? Kaya pala lagi mainit ang ulo niya. Kaya pala, hindi lang asawa ko eh. Lahat ng tao pag nagpapagas sila, hindi sila masaya. Mainit ang ulo nila, galit sila lahat. Yung mga gas attendant nga nagtatrabaho lang naman sila. Pero lagi sila pinagagalitan. Lagi sila nasusungitan. Bakit? Kasi nga, yung mainit ang ulo na nagpapagas. Kasi dati, partner, kaya natin magpa full tank ng 1.5. Diba? Ngayon, yung 1.5 mo. 1/4 lang. One way na lang. Oo, totoo. One way na lang talaga. Pag pauwi ka ng Laguna, one way na lang siya. Correct. Good luck naman sa'yo kung makakabalik ka pa sa halagang 1.5, diba? Totoo yun. Actually, marami mga paraan para mabawasan talaga yung mapagkasya mo yung 1,000 pesos mo. It comes with a lifestyle. Minsan i-assess mo rin anong klaseng lifestyle meron ka. Diba kung dati, ang lifestyle mo ay kayang sustain ng 5,000 piso. Ngayon, ang pera mo na lang 1,000, so bababa mo ng konting lifestyle mo. Yan yung sinasabi ko, partner, kung dati leveled up expensive products yung gagamitin mo, ibaba mo ng konti kasi yun na lang yung pera mo eh. Sige, subukan mo yan lang. Yan yung gagawin mo. Gamitin mo pa rin yung expensive product na yan. O di wala kang pambayad sa kuryente. Oo. Pero expensive product yung gamit mo sa sa katawan mo, di ba? Ito napaka-effective and very practical na gawin. Totoo, dati hindi ko ginagawa pero ngayon medyo ginagawa ko na rin. You jot down your expenses. Oo nga. Nakakatulong siya. Nakakatulong siya na nakaka-stress. Sabi ko nga sa'yo nakakasakit ng ulo, nakakasama ng loob. Correct. Sabi ko nga sa'yo na sinabi sa akin, alam mo ba na ang monthly expense natin for gas ay ganito na? Oo. Totoo ba? Ang laki. Diba? Kaya naman pala nagagalit na siya. Kaya pala lagi mainit ang ulo. Diba? Kasi paano mo nga pagkakasyahin kung ang katulad na reklamo nitong nanay na nag-message sa atin na yung sweldo ganun pa rin eh. Oo. Pero yung lahat ng presyo tumaas. Diba? Totoo yun. Kasi pag sinulat mo, Kabisyo, yung mga expenses mo per month or per week, makita mo dun yung mga hindi mo pala kailangan. Tama. Ang dami mong ginagastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. So pag nakita mo yun sa mga ginawa mong listahan, may eliminate mo siya eh. Tapos mapagtatanto mo, ay kasya pala yung 2,000, ay kasya pala yung 1,000, mapagkakasya ko pala. Correct. Minsan din natin nasusulat yung mga milk tea natin, yung pagtambay mo sa coffee shop, ilang beses doon, parang 500 piso pala yung nagastos ko doon, isang pasok lang. Diba? Tapos ngayon, mamumroblema ka, wala ka na palang pag-grocery. Kasi nagastos mo sa coffee shop, for example. Nag-cookie ka pa. Ang mahal kasi ng cookie dyan. Kaya nga, dapat mag-cookies ka kapag ka na bagong sweldo lang. O kaya yung, alam mong meron ng extra. natira doon sa mga kailangan mong gastusin. Totoo. Cookies ka ng cookies, lumaki ka namang hindi nagko-cookies. Ako natatanda ako nung bata ako, partner, hindi kami kumakain ng cookies. Mayayaman lang may cookies. Mayayaman lang ang may cookies. Diba? Pa-RK naman kasi to. Oo, pa-RK ka dyan. Kasi ngayon naman problema ka, 1,000 na lang pera mo. Diba? Hindi talaga, meron talaga siyang kaakibat na pagtitipid. Totoo. Meron talaga siyang kaakibat na ganyan, na pagbabawas sa mga usual na mga expenses mo. Natandaan ko lang, merong isang nanay nag-post sa kanyang FB account. Sabi niya, grabe ganito na lang pala yung nabibili ng 1,000 sa grocery. So makita mo sobrang daming comment kasi in fair naman dun kay ate girl partner. Nakakaloka. Sa gitna na lahat, meron naman siyang may pakape siya, meron siyang mga may sabon, may ano, pero kaunti lang talaga sa 1,000 partner. Pero meron siyang 3 pirasong Kojic soap. Diba? Alam mo yung mga tao, doon talaga nagdwele. Siguro kasi ate, kaka-Kojic mo yan. Baka pwede naman magkasya kung hindi ka magko-Kojic, ganyan. Magkano kasi ang di ba? Medyo din siya. Okay lang may cost naman. Siya. Okay may lang price siya. Okay lang naman yung Kojic soap, pero isa lang siguro. Huwag mo munang tatluhin. Tinatlo mo agad eh. Oo, kasi tapos yung sardinas mo, isa lang. di ba? Pero yung at least partner. Sa bagay, kanya-kanya naman yan, di natin i-judge, di ba? Ang mahalaga, kahit gutom sila, makinis sila, di ba? Yun naman importante. Makinis kami para hindi halatang gutom kami. Totoo. So,
ano yan may mga kanya-kanya bawat pamilya, 'di ba? Whichever is applicable to your family. At saka sa ano din yun, sa lifestyle at gusto. Kasi baka naman sobrang tipid tapos hindi na masaya. Oo, baka Minsan naman, ganun din, yun din. Baka naman yung sinasabi nating nagkukukis ka pa kasi, di ba? Kaligayahan niya magkukis Nung bata siya, hindi siya nagkukukis pag hindi siya pwede siyang, di ba, mainis. Correct. Pwede siyang hindi maging makapag-function the whole day. Sa trabaho. Diba? May mga ganun tao din Kulang ako sa kape. Di ba? Hindi ako mapagtrabaho pag walang kape. Oo. Pero sa totoo lang, parehas lang naman din ng yun. Parehas lang sila ng silbi, ng kaping mamahalin, sa kaping tinimpla. Tama. Diba? Parehas lang din yan So kung may choice, doon ka sa mura, sa tinimpla na lang, kaysa bumili ka ng mamahalin. Muna, di ba? Kapag ka meron ng extra, bilhin muna lahat ng mga basics. Pag may extra, di go. Mag-coffee ka dun sa labas, samahan mo pa ng cookie, di ba? Ganun. Adjust sa madaling salita at kaya siyang gawin. Correct. Mag-push back, push forward, alin dito yung mas mahalaga. Meron pa nga, kung tingin ninyo, pag kinumpute ninyo, mas mura yung sachet versus yung mismong bote. Pwede din. Diba? Yung mas kaunti versus yung maramihan, yung ganon. So, tipid-tipid mga kabisyo kasi gets namin lahat. Talaga naman, ang taas ng lahat ng mga presyo. Underwear na lang talaga ang bumababa. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Roti. Gas manufacturer.